Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project. Ayan na po sa harapan natin. Dito po tayo mismo sa segment ng Barangay Kalumpang in Marikina City. Ito po yung update natin today, August 12, 2026. Time check, 3:30 PM local time. Makikita po natin dito na bumalik na po sa normal ang level ng ilog. May mga workers na rin pong nagtatrabaho dito, naglilinis po sila. Patuloy pa rin po ang habagat guys, ayon sa Pag-asa, aabot pa raw po ito ng mga 2 linggo. At simula nga nung umapaw nung Sunday, August 9, 2026, ay umapaw po doon sa area ng Marikina Bayan. Umabot po ng 17.5 meters ang level ng ilog. Kaya umapaw po talaga siya doon, pero saglit lang po. Bandang gabi ay humupa na rin po agad. Kaya napaka-effective din po ang flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River, as well as yung regular dredging project nila. Kaya ang bilis po humupa ng ilog dito. Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan 24/7, lalo na pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha, kasi low-lying area po dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang buong project po ay nagkakahalaga ng 57 billion pesos at funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Ang project ay nagsimula sa Marikina River Park in Marikina City hanggang Barangay Manggahan in Pasig City. At kabilaan po siya guys, kaya napakalaki po ng project ng ating pamahalaan or ng DPWH. Dito naman sa segment ng Barangay Kalumpang ay almost done na rin po ang mga retaining walls dito. Napakaganda nga po ng design dito at naka-curve siya at naka-slope. Naka-curve po kasi ang ilog dito. Marami din po mga hagdanan dito guys kung napapansin nyo po. Napakaganda po kung matatapos na po yung kabuuang project, kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade at iba pa. Doon naman po sa tapat natin ay Provident Village. Napakataas din po ng retaining wall dyan. Siguro nasa 5 to 6 meters din po ang taas.
Matagal na rin po silang hindi binabaha dyan kasi nga po dahil sa flood control project. Years na po natapos yan at hindi po Japanese construction firms po ang gumawa niyan. Ibang contractors po. Dito naman na area talaga ay residential. At mapapansin nyo po, di ba, ang dami pong mga nakatira dito sa riverside. At ang kipot nga lang po ang daan nila sa ngayon kasi may fence pa po dito. Ito po yung existing. Kung matatapos na po yung segment dito ay tatanggalin na po nila ito para lumuwag na po ang kanilang daanan. Ayan na po ang magiging railing nila, concrete. Napakalaking ginawa po sa mga residents dito kung matatapos na po ang project dito. Maibsan na po ang kanilang mga pangamba lalo na pag may mga paparating na mga bagyo at mga baha katulad po ngayon na halos 2 linggo na po ang panay ulan kaya nag-cause po siya ng baha. Ayan, may bago ding hagdanan dito at hindi pa nila natatapos. Yung riverwalk naman po dito, ayan oh, hindi pa rin po natatapos pero konti na lang po ang gagawin dito. Dito na lang po na area banda. Ayan lang po sa tapat natin ang Kalumpang Barangay Hall. Ayan guys, oh, may hagdanan naman po ulit dito. Ang lapit na po ng distance ng mga hagdanan dito. Dito na lang po na area, may konting gagawin na lang po sila dito. Pero yung retaining wall ay almost done na po. Yung sa may bandang baba na lang po ang ginagawa nila halos. Yung sa may riverwalk. Doon lang po sa tapat natin ang Marikina Bayan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Madadaanan po ang mga lugar ng San Mateo Rizal, Rodriguez Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. Marami pong nagsasabi na kalbo na raw po ang kabundukan ng Sierra Madre as well as kabundukan ng Rizal dahil sa illegal quarrying,
illegal mining, illegal logging at ibang mga illegal activities na nakasisira ng ating kalikasan. At ito na po ang naging result, bumaha, mga landslide or soil erosion. Kaya the moment na umulan, bumaha at bumagyo, ang mga lupa ay napupunta po dito sa mga ilog, kaya bumababaw po ang ilog natin. And good thing naman po, meron pong regular dredging dito sa kahabaan ng Marikina River, kaya nami-maintain pa rin po ang lalim at lapad ng ilog. May mga nakausap po tayong mga residente dito. Nung Sunday, yun ang pinakamataas ng level ng ilog dito. At hanggang dyan lang po siya sa baba, sa may river walk lang po. Kaya nakita na po natin talaga na napaka-effective ang gawa ng mga Japanese construction firms na flood control. Proven and tested po na high quality. To think guys na hindi pa po ito 100% tapos. What more kung matatapos na po itong kabuoang project. Pagdating naman po sa Manggahan Floodway in Pasig City ay magi-split po ang Marikina River. Ang isang direction po ay papuntang Laguna Dibay sa kahabaan po ng Manggahan Floodway at ang isang direction naman po ay sa Marikina River West Bank. Madadaanan po ang mga lugar ng Parklinks, Gleadstown, Rosario at iba pang mga lugar. Didiretso po papuntang Pasig River. So ang Marikina River ay pupunta po sa dalawang direction, sa Laguna Dibay, Pasig River, then didiretso po papuntang Manila Bay. Diba guys, nakita na po natin kung gaano ka-effective at high quality ang project ng mga Japanese construction firms. Proven and tested po. Kasi kung substandard po ang gawa ng mga contractors, malamang madadamage na po ito or masisira. Dahil dumaan na po ang baha nung Sunday at nakita naman po natin na wala po talagang ka-damage. Kudos po sa mga contractors, mga workers at mga LGU sa kahabaan ng Marikina River. Maraming ang nagsasabi at humanga dito sa Marikina River Flood Control Project. Ito daw po ang pinakamaganda at pinakamatibay. No doubt po yan guys, lalo na po kung napanood nyo po ang ating mga updates dito kung paano po nila ginawa, lalo na yung mga foundation na napakatibay po. Ginagamitan po nila ng mga sheet pile na napakahaba. Ayan lang po sa tapat natin ang segment ng Marikina River Banks.
Meron din po tayong update dyan na sa aking previous video lang po at sa iba pang mga segments. Dito na area ay hindi pa po natatapos ang retaining wall dito at kunti na lang po ito, idudugtong po ito sa baba lang natin, few steps away lang po. Pero ayan na simula na rin po ng kalahati. Karugtong po ito sa may Marcos Highway na segment dyan sa may side ng SM City Marikina. Siyempre, minsan hindi talaga natin maiwasan na umapaw ang Marikina River. Kasi pag umabot naman po ng linggo or ilang linggong ulan ng ulan, ay ang tendency po noon, mapupuno po yung mga dam natin na nasa taas at magpapakawala po sila ng tubig. So, aapaw po talaga dito. At ang importante naman po, yung mga flood control natin ay high quality po talaga at hindi po ito basta-basta masisira or madadamage. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng Marikina River Flood Control Project in Kalumpang, Marikina City segment as of today, August 12, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po at hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas!
Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.